Magandang araw mga kaibigan. Isang kwentong muli ang aking ibabahagi sa inyo na tiyak nakapupulutan niyo ng aral. Pero kung bago ka pa lamang sa aking channel, ay pakilike po ng ating video. Paklik ng subscribe button, gayon din ng bell icon para lagi po kayong updated sa mga paparating pa na upload. Hindi ko nagustuhan ang mga salitang lumabas sa bibig nito. Pero dahil ninong ito ng sweetie ko, ay ngumiti na lamang ako at nagpaalam na nalalabas na. Nakita ko naman na nasa tapat na ng sasakyan ko si Amara na may kausap sa kanyang cellphone habang nakabantay pa din sa kanya ang 2 kong tauhan. Hindi ko maintindihan bakit si Luyan ang kailangan sumundo sa akin. Bakit ba kasi ayaw mong sabihin sa akin ang nangyari? Ang rinig kong sabi niya sa kausap nito, pero base sa mga salita niya, alam kong si Mama Rose iyon. Ibinaba na nito ang kanyang cellphone at inilagay sa bulsa. Hinarap ako nito at kitang-kita pa din sa mukha ni Amara ang pagkayamot. Guess what? Ayaw sabihin ni Mama sa telepono kung ano man ang pesteng kamalasan ang nangyayari, so kailangan ko ngang sumama sa inyo. Pero susundan ko na lang kayo dahil may kotse ako. Itinuro pa niya ang kotse niya, pero what the fuck? Ba't na-i-drive niya pa yan papunta dito? Kulay pula iyon at lumang model. Kung hindi ako nagkakamali, ay Toyota Corolla 2007 ang model nito. Nang may maisip akong kalokohan, anong susundan? Hindi pwede. Kailangan sa akin lang siya sasakay katulad ng dati. Hindi pwede. Sa akin ka sasakay at ipagdadrive na lang natin yung bulok na kotse mo kay Ruel. Ibigay mo sa kanya ang susi. Itinuro ko pa kung sino si Ruel sa 2 bodyguard na kasama ko. At bakit naman ako susunod sa gusto mo? At saka wala akong tiwala kung sino man yang Poncio Pilato na pagdadrivin mo sa kotse ko. Sabay turo nito kay Ruel na nadamay na din sa galit niya sa akin. Poncio Pilato, like what kind of word is that? Hindi ko na talaga makilala kung sino man ang babae na ito. Hindi naman ganito magsalita ang sweetie ko dati. Huwag nang matigas ang ulo, sweetie. Kung ako sa'yo, susunod na lamang ako sa pinag-uutos ko. Baka hindi mo magustuhan ang susunod na gagawin ko. Bahagya naman siyang tumawa, pero alam kong peking tawa lang yon na ginawa niya. Oh, talaga ba? Matatakot na ba ako? At niyakap-yakap na niya ang kanyang sarili na kunwari ay nanginginig sa takot. Sige, galitin mo talaga ako, sweetie. Ibang inig ang ipapalasap ko sa'yo. Basta, ako ang magdadrive ng kotse ko. Naiintindihan mo? Pasalamat ka nga eh. Susunod pa ako sa inyo kung hindi lang dahil sa kagustuhan ni Mama. Sabay talikod dito at naglakad na papunta sa may kotse niya. Ayaw mong sumunod ha? Kinuha ko ang baril ko na nakasuksok sa may likuran ko at ikinasa. Ikinalabit ang gatilyo. Itinutok at agad kong binaril ang magkabilang likod ng gulong ng kotse niya. Buti na lang may built-in silencer ang baril ko at wala pang tao sa paligid para hindi makakuha ng atensyon. Tingnan ko lang ngayon kung hindi ka pa sumunod sa mga gusto ko. Hindi naman siya nakagalaw sa ginawa ko at nanatili lang itong nakatayo. Fuck, napasobra ata ang pananakot ko. Hindi na gumagalaw ang sweetie ko. Agad akong lumapit sa kanya dahil nakatalikod siya at gusto kong makita ang reaksyon ng kanyang mukha. Nang makalapit ako sa kanya, ay tumingin siya sa akin at kitang-kita ang pagkabigla sa ginawa ko. Bahagyang nakabuka mga labi niya. Shit, gusto kong maramdaman ulit iyon, pero mali, hindi pwede sa ganitong senaryo. Itinuro pa niya ang kotse niya at sa sobrang shock niya ay hindi na siya nakapagsalita na hinihingal. Parang may gusto siyang sabihin pero hindi niya masabi. Pero isang saglit lang ay kumawala na din ang mga salitang gusto niyang sabihin. Ang sama mo. Medyo mahina pa ang pagkakabigkas niyang iyon habang may konting paghingal. Demonyo ka. This time, medyo malakas na ng konti ang boses niya at ang sama talaga ng tingin niya sa akin. Ako ang sinasabihan niyang demonyo pero yung hitsura niya ngayon mukhang siya kaya ang sinasapian. Demonyo ka talaga, ang sama-sama mo. Sabay sugod niya sa akin at pinagpapalo ang dibdib ko. Masakit yun ha.
Akman lalapit ng 2 kong tauhan pero sinanyasan ko na huwag at ako na ang bahala sa nagwawalang sweetie ko. Pasasaan ba ay mapapaamo ko din ito tulad ng dati. Agad kong niyakap ang sweetie ko ng mahigpit sa aking bisig pero nagpupumiglas ito at pilit kumakawala. Walang hiya ka, Leon. Bitawan mo nga ako. Papatayin talaga kita kapag nakawala ako dito. Hayop ka. Anang gagaliitin niyang sabi habang patuloy pa din sa pagpupumiglas. Kapag hindi ka tumigil, ang susunod kong gagawin ay susunugin ko na yung kotse mo. Huwag mo akong subukan at kilala mo naman ako, di ba? I'm not a big on patient, sweetie. Pero huwag kang mag-alala. Papalitan ko yung gulong ng kotse mo at isa pa, kailangan din nating ipacheck yan at mukhang kakarag-karag na. Baka mamaya maaksidente ka pa dyan. Pagkatapos kong sabihin sa kanya ang mga salitang iyon, ay tumigil na ito sa pagpupumiglas. Pero rinig na rinig ko ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso, or should I say mine, or pwedeng parehas kami. Dahil magkalapat ang aming dibdib gawa sa pagkakayakap ko sa kanya. Shh! Relax. Ako ang bahala sa kotse mo. Ipapaayos natin yan, sweetie. Ang muli kong bulong sa kanya. Huwag mo akong tawaging sweetie. Amara ang pangalan ko at bitawan mo nga ako. Pero hindi ko sinunod ang gusto niya. Nakayakap pa din ako sa kanya. Since hindi na siya nagpupumiglas ngayon, medyo binawasan ko na ang higpit ng yakap ko. I think I miss this. I miss her. Leon, please. I swear, hindi ako papalag. Bitawan mo nga ako. Gusto ko nang makausap si mama nang matapos na ang lahat ng to. Sasama na ako sa'yo ng maayos. Ang tila nakikiusap niyang sabi. Amara, POV. Napakademonyo talaga ng lalaking ito. Kahit kailan talaga, hindi nagpapatalo. Hindi ko sukat akalain na para lang akong isang bagay na ipinadampot niya sa 2 Hudyo niyang tauhan at binitbit ako palabas ng resto bar ni Ninong Omar na ganun-ganun lang. Binitawan lang nila ako nang nasa tapat na ako ng kulay itim na Ranger Rover luxury SUV vehicle. Malamang sa kanya ito. Ubod din ng yabang ang hinayupak na lalaki na yon. Habang hindi pa nalabas ang demonyong lalaki, ay agad kong idinayal ang number ni mama. Hindi pa sumasagot si mama, kaya idinayal ko ulit. Hello, Nak? Ma, bakit si Leon ang sumundo sa akin? Ang agad kong nasabi sa pagkasagot pa lang niya ng tawag ko. At narinig ko naman sa kabilang linya ang pagpapakawala niya ng isang malalim na buntong hininga bago nagsalita. Nak, please, sumama ka na lang sa kanya para makapag-usap na tayo. Hindi ko maintindihan, bakit si Leon ang kailangan sumundo sa akin? Bakit ba kasi ayaw mo na lang sabihin kung ano ba talaga ang nangyayari? Sige na naman anak, sumunod ka na lamang kay Leon. Mas maganda kung personal kong sasabihin sa'yo kung ano ba talaga ang nangyari. Sa sobrang inis ko ay hindi ko na siya sinagot pa sa sinabi niya. Ibinaba ko na ang cellphone ko at itinago ko iyon sa bulsa ng pantalon ko. Pagkatago ko ng cellphone, eto na naman pala ang demonyong lalaki. Ano, nakikinig ba siya sa tawag ko? Pwes, hindi na kailangan. Guess what? Ayaw sabihin ni mama sa telepono kung ano man ang pesteng kamalasan ang nangyayari. So kailangan ko ngang sumama sa inyo. Pero susundan ko na lang kayo dahil may kotse ako. Itinuro ko pa kung nasa ng kotse ko. Pero sa hitsura ng pogi ay demonyong lalaki na to ay parang nilalait na niya sa isipan ang sasakyan ko. Ubod talaga ng yabang. As usual, ayaw na naman niyang pumayag. Hindi daw pwede at sa kanya lang daw ako sasakay. Like what? Parang double meaning ata yun na at ipapadrive na lang daw sa isa niyang tauhan at ang pinaka nakakainis sinabi pa niyang bulok ang kotse ko. Di wow. Sige, ikaw na ang may magarang sasakyan. Kala mo naman nakikipagkompetensya ako sa kanya. At isa pa, sino naman siya para sundin ko? Oo nga, mayor siya ng bayan na ito. Pero hindi niya ako alipin katulad na lamang ng 2 Poncio Pilato na to. At bakit naman ako susunod sa gusto mo? At saka, wala akong tiwala sa kung sino mang Poncio Pilato na pagdadrivein mo sa kotse ko. Sabay turo ko doon sa isang lalaki. Sinabihan niya ako na huwag daw matigas ang ulo ko
at sumunod na lamang daw ako sa pinag-uutos niya at baka hindi ko daw magustuhan ng gagawin niya at tinawag pa akong sweetie. Sobrang kapal talaga ng mukha niya. Akala mo talaga kung sino. Bahagya naman ako nagpakawala ng peking tawa. Akala naman niya matatakot ako sa kanya. Sinagot ko siya at umakto pa na kunwari ay nanginginig ako sa takot habang yakap ko ang sarili ko. Sinabi ko sa kanya na basta ang gusto ko ay ako ang magdadrive ng kotse ko. Pasalamat nga siya susunod pa ako sa kanila kung hindi lang talaga sa kagustuhan ni mama. At tumalikod na ako sa kanila para maglakad papunta sa kotse ko. Nang medyo malapit na ako sa kotse ko ay biglang, "Shit! Ano yun? Ano, papatay niya ba ako sa takot?" Binarilang naman ng hinayupak na demonyo ang gulong ng kotse ko para talaga hindi ko ito maidrive pa at para masiguro niya na sasakay ako sa kanya. Halos hindi na lumabas sa mga salita na gusto kong sabihin mula sa bibig ko dahil sa pagkabigla sa ginawa ng demonyo na yon. Hindi ko mapigilan na mag-hysterical at mapasugod ako sa kanya, like visit talaga. Pinagpapalo ko ang dibdib niya pero mas malakas siya sa akin. Agad niya kong niyapos ng mahigpit sa kanyang mga bisig, like literally hindi na ako makagalaw pero nagpupumiglas talaga ako at pinipilit kong kumawala mula sa mahigpit na pagkakayakap niya. Galit na ako. Tangina talaga. Ang sama-sama talaga ng ugali ng lalaking to. "Hayop ka, Leon. Bitawan mo nga ako. Papatayin talaga kita kapag nakawala ako ditong hayop ka." Ang nanggagaliiti kong sabi habang patuloy pa din ako sa pagpupumiglas. "Kapag hindi ka tumigil, ang susunod kong gagawin ay susunugin ko yung kotse mo. Huwag mo akong subukan at kilala mo naman ako, di ba? I'm not big on patience, sweetie. Pero huwag kang mag-alala. Papalitan ko yung gulong ng kotse mo. At isa pa, kailangan na din nating ipacheck yan at mukhang kakarag-karag na. Baka mamaya maaksidente ka pa dyan." Tangina, dagdagan pa ng pananakot niya na susunugin niya ang kotse ko. Abay literal na demonyo talaga. Oo nga, hindi brand new yung kotse ko nung nabili ko yon. Naengganyo lang kasi ako kasi bukod sa maganda naman ang kondisyon nito, hulugan pa. Kaya ako nabili yon. At anong pinagsasasabi na naman niya na kakarag-karag, nagawa ko ngang i-drive yun mula Manila hanggang dito. Tumigil na ako sa pagpupumiglas after niyang sabihin iyon, pero sobrang bilis ng tibok ng puso ko. Pero parang naririnig ko din ang tibok ng puso niya kung gaano kabilis ang akin ay gayon din ang kanya. "Shh! Relax. Ako ang bahala sa kotse mo. Ipapaayos natin yan, sweetie." Ang muli niyang bulong sa akin, but this time, parang sinusuyo na ako. "Huwag mo nga akong tawaging sweetie. Amara ang pangalan ko at bitawan mo nga ako." Ang matigas kong sabi sa kanya. Pero hindi pa rin niya ako binibitawan at nanatili pa din siyang nakayakap sa akin. Pero naramdaman ko naman na medyo lumuwag na at hindi na katulad kanina na halos hindi na ako makahinga sa higpit ng yakap niya. Holy shit! His embrace is quite familiar. Kailangang bitawan niya na ako dahil bukod sa galit at inis ay parang nagbabalik na ang alaala o damdamin na matagal ko nang ibinoon sa limot. Kahit ayoko man ay napilitan ako na makiusap sa kanya na bitawan niya na ako dahil gusto ko na ding makausap si mama para matapos na ang lahat ng ito at para maliwanagan na din ako at gulong-gulo na ang isipan ko. Maya-maya ay bumitaw na din siya mula sa pagkakayakap pero hindi niya binitawan ng isa kong kamay at hilay niya yon para mapasunod ako sa kanya at sa isang iglap nasa loob na kami ng kanyang sasakyan at magkatabi. Kami lang dalawa ang nasa loob ng sasakyan. Nakita ko naman ang dalawa niyang tauhan na sumakay sa ibang sasakyan at nakasunod sa amin. I can't believe what is happening. Sa dinami-dami ng tao na pwedeng pakiusapan ni mama na sunduin ako, ito pa talagang hinayupak na lalaki na to. Tahimik lang kami sa loob ng sasakyan. Dahil nga kaming dalawa lang ang nandito, ay hindi maiwasan na mapatingin sa kamay niyang nakahawak sa may manibela nang bigla akong may maalala. Flashback. Since Leon and I already did the first base, every time yata ni ihahatid niya ako
or bago ako lumabas ng kotse niya ay hindi pwedeng hindi kami maglalaplapan, maghahalikan. Pangatlong araw na to na ganun parati ang ginagawa naming routine, simula nang tiruan niya ako kung paano ang humalik. Nandito kami ngayon sa loob ng kotse at nasa tapat ng gate ng bahay namin. Impokrita ako kung sasabihin kong hindi ko nagugustuhan ang halik na iginagawad niya sa akin. I really enjoy kissing him. Bago ang lahat ng ito sa akin, at tama nga si Clarissa, ang sarap talaga na makipaglaplapan, makipaghalikan pala. Nahahawa na talaga ako kay Clarissa sa pagsasalita ng kabulgaran. As we continue to kiss, Leon started to tease me, my licking, sucking, and biting my lips. Oh my goodness, this man. Ano bang ginagawa sa akin na lalaking to? Nakaramdam na naman ako ng pagkabasa. The wetness began to spread down there. Ang init na pakiramdam ko, pero ibang init iyon. Ito na ba ang sinasabi nilang init ng katawan o tinatawag na libido? Dapat palang magtanong ako kay Clarissa kung natural lang ba itong mga bago at kakaibang nararamdaman ko. Sinubukan kong gayanin ang ginagawa ni Leon. Bahagya ko ding kinagat ang ibabang labi niya in between our kisses. Napaungol naman si Leon sa ginawa ko at saglit na inhiwalay ang labi niya sa labi ko. You are getting better at this. Parang nanggigigil pa siya sa pagkakasabi noon. Hindi ko napaghandaan ang sumunod na ginawa niya mula sa pagkakaupo sa tabi niya. Kinuha niya ako at sa isang iglap ay nakakandong na ako sa kanya. Napakabilis talaga. Leon, anong gagawin natin? Ang kinakabahan na tanong ko sa kanya at but the same time ay na-excite ako. Next level na. Ang galing mo nang humalik eh. Ang mapang-akit na bulong niya sa akin. Tumingin ako sa labas, natatakot ako at baka may makakita sa amin na ganito ang ayos ng pwesto namin dito sa loob ng kotse niya. Pero parang nahulaan niya ang nasa isip ko. Don't worry, tinted windows to. Walang makakakita kung anong ginagawa natin dito sa loob. Ang muli niyang bulong sa akin. Ano ba yan? Bakit para akong lalong nababasa sa mga binubulong niya? Napapaisip tuloy ako kung normal lang ba talaga na ganito ang maramdaman ko or ang nararamdaman ng katawan ko. Tapos since nakakandong ako sa kanya, ay nararamdaman ko na may bumubukol at alam ko at nasisiguro ko kung ano nga iyon. Hiyang-hiya na ako, hindi ko malaman dahil sa posisyon namin ngayon dito sa loob ng kotse niya. Hindi ko na malaman kung ano ang gagawin ko, kaya nang muli niyang abutin ang mga labi ko, ay pumikit na lamang ako at sinundan muli ang galaw ng kanyang mga labi. Hindi ko alam kung tama ba itong ginagawa ko. Pakiramdam ko ay masusunog na ang kaluluwa ko sa impyerno dahil alam ko na kasalanan ito. Tutol man ang isipan ko pero yung katawan ko naman ay parang kusang nagiging sunod-sunuran sa kanya. May nalalaman pa siyang next level at talagang pinanindigan talaga niya ang sinabi niya na madami pa daw siyang ituturo sa akin at ako naman ay napapayag agad. Tama nga si Clarissa, marupok nga talaga ako. Kagaya nga ng sabi ng best friend ko, kaya siguro pumayag na din kaagad ako na maging kami dahil sa isang bahagi ng utak ko ay type ko din siya. Hindi ko lang maamin sa sarili ko dahil sobrang bilis ng mga pangyayari. Napakabilis naman kasi talagang dumiskarte na lalaking ito. Tingnan mo na lang ang ayos naming dalawa. Halos lamunin na niya ang bibig ko. Naramdaman ko naman ang mga kamay niya na niyapos ang bewan ko at bahagyang humihimas-himas doon. Parang may halong paggigigil na ang paghalik niya ngayon sa akin at hindi ko na masabayan dahil medyo mabilis na. At ang mas nakakagulat pa ay gumalaw siya na parang gumigiling mula sa ilalim. Nagkiskisa ng maselang parte o ibabang parte ng katawan namin. Literal talaga na next level na tong ginagawa namin. Diyos ko po, alam kong mali ang ginagawa kong pagpayag, kaya napapadasal talaga ako sa ginagawa niya sa katawan ko. Hindi ko na talaga malaman kung ano ang mararamdaman ko. Sa tingin ko, sobrang makasalanan na talaga at parang gusto ko nang mag-sign of the cross para kahit papaano mabawasan ang makamundong kamakasalanan na ginagawa namin. Pero at the same time,
ay aaminin ko na nagugustuhan ko ang pagkiskisa ng katawan namin. Yung kakaibang pakiramdam ba, yung parang masarap na kiliti o kakaibang excitement na ngayon ko lang nararanasan. Hindi pa ito na kontento, nararamdaman ko na unti-unting tumataas ang isang kamay niya. Kung kanina ay bahagya ng humihimas-himas iyon sa may bewang ko, ngayon naman ay may goodness. Parang alam ko na kung saan iyon pupunta. At hindi nga ako nagkamali, unti-unting pataas ng pataas ito hanggang sa maabot at madakma na niya ang isa kong boobs. Kahit pareho kaming may damit, ay ramdam na ramdam ko ang init ng aming mga katawan. Ang init na nga at basa ng pakiramdam ko sa ibaba, tapos idagdag mo pa ang mainit na palad ni Leon at tila dumoble pa ang init na nararamdaman ko nang bahagya niyang pinisil-pisil iyon. Kung kanina ay dumoble ang init, pero ang sumunod na ginawa niya ay parang sinisilaban na ako. Bumitaw ako sa aming halikan dahil hindi ko na mapigilan ang sarili ko at magpakawala ng mahina at pigil na ungol dahil sa mga pinaparanas niya sa akin sa kakaibang damdamin. Yumakap ako sa kanya dahil nahihiya ako. Ayoko makita niya ang mukha ko pero ang kulit talaga niya. Hinawakan niya ang pisngi ko at bumulong sa akin. I want to see your face, your reaction. Don't ever hide that face. Ang sensual na bulong niya, pero nanatili pa din akong nakapikit dahil hiyang-hiya pa din ako sa mga nangyayari sa pagitan namin. Back to present. May naalala ka ba, sweetie? Kanina ka pang nakatingin sa kamay ko ah. Holy shit, tila nagising ako kahit hindi naman ako natutulog. Dahil sa sinabi ni Leon, hindi ko siya sinagot, bagkos ay tumingin na lamang ako sa kabilang slide ng bintana para umiwas ng tingin sa kanya. Bahala siya, hindi ko siya kakausapin. Hindi ko mapigilang hindi magtanong nang makita ko na papasok kami sa malaking gate. Alam ko ang lugar na ito. Ito lang naman ang mansyon ng mga Guevara, kung saan nakatira ang demonyong katabi ko na nagdadrive ng sasakyan na ito. Bakit mo ako dito dinala? Dito ka nakatira, di ba? Ang mataray na tanong ko sa kanya, pero diretso pa din ang tingin ko. Hindi talaga ako nalingon sa kanya. Oo, dito ako nakatira, pero hindi lang ako, pati ang mama mo, ang mama natin. Ang sagot naman niya sa akin. Naguluhan ako, pero parang may naiisip ako. Bakit dito ba nakatira si mama? Hindi kaya... Pinaling-paling ko ang aking ulo, pero hindi pa rin malabong mangyari. Plus naaalala ko pa yung joke niya kanina nung kausap ko siya sa cellphone. Ano bang pinagsasasabi mong bata ka? Malakas pa si mama mo. Pwede pa nga ata akong manganak eh. Tila ngayon lang ako kinalibutan sa joke niyang iyon kanina. Hindi ko ma-imagine kung magpapabuntis pa nga siya. At ang isa pa, 2 beses na sinabi ni Leon ang salitang mama natin. Hindi kaya... Oh my goodness, isa lang ang ibig sabihin nito. Nakipagrelasyon si mama sa tatay ni Leon, kay dating mayor. Napalingon ako sa demonyong katabi ko. Kung si mama at ang dating mayor ay may relasyon, ibig sabihin ay... Holy shit, magiging magkapatid kami ni Leon. Magiging stepbrother ko na siya. Anong klaseng paglalaro ito ng tadhana? Like what the hell? Nakaligtas nga ako sa COVID. Tapos, ganito naman ang mangyayari. Nakita ko na lumingon siya sa akin at agad naman akong nag-iwas ng tingin. At sakto naman ay itinigil niya ang sasakyan. Lalabas na sana ako pero nakalak at ayaw niyang buksan. Mukhang mambibisit na naman. Ano bang ginagawa mo? Bababa na ako. Ang inis na sabi ko sa kanya. Kiss mo muna ako. Ang sabi niya. Walang hiya talagang tong lalaki na to. Ang lakas talagang mantrip. Sinamaan ko siya ng tingin. Anong akala niya sa akin? Mapapasunod niya ako? Oo, dati yon, pero hindi na ngayon. Kagaya nga ng sabi ko kanina, ay hindi na ako ang dating Amara na marupok na napapasunod niya sa lahat ng nais at gustuhin niya. Ikis mo yung mukha mo. Ang naiinis na sagot ko sa kanya. He smirked at akmang ilalapit ang mukha niya sa mukha ko. Aba talagang mapilit ang hinayupak
Buti mabilis akong umilag ngayon, hindi katulad ng dati. Agad kong inilagay ang isang palad ko sa mukha niya at itinulak siya. Tumigil ka, sasapakin na kita eh. Ang nanggagalaiti at suway ko sa kanya kung ano man ang binabalak nito. Natanaw ko naman na papalipit na si mama sa sasakyan, pero ang hinayupak na lalaki ay pilit pa din na inilalapit ang mukha niya sa mukha ko at panay pa din ang tulak ko sa mukha niya. Ang kulit talaga. Malamang tinted na naman ang bintana ng sasakyan na ito kasi imposible naman na hindi niya nakita na papalapit na si mama dito, pero tuloy pa din siya sa pambubisit sa akin. Buti naman at tumigil na siya ng pangulit nang makita niya si mama na naghihintay na mula sa labas. Agad naman akong lumabas ng pagkaanlak niya ng sasakyan at pagkababa ko ng sasakyan ay agad akong sinalubong ng yakap ni mama. I miss you anak. Ang bulong niya sa mga tenga ko habang yakap ako. Pagkabitaw niya ng yakap sa akin ay agad niyang nilingon si Leon. Nakabababa lang ng sasakyan at sinabing, "Maraming salamat Leon. Sobrang nakakahiya sa'yo. Ikaw pa talaga ang personal na sumundo dito sa anak ko. Napakabait mo talaga." What? Anong mabait na sinasabi ni mama? Ang sama-sama nga ng ugali niyan. Ang sabi ko sa aking isipan. Pero hindi ko na isinatinig pa dahil may importante kaming pag-uusapan. Although may hints na ako kung ano man ang nangyayari. Pero mas maganda pa din kung mismong sa bibig ni mama lumabas. Niyaya niya ako sa loob at sumunod na lamang ako sa kanya. Nagtuloy-tuloy kami sa pagpasok sa loob ng malaking bahay hanggang sa pumasok kami sa loob ng silid. Sa tingin ko ay study room iyon. Nagulat pa ako nang makita ko ang dating mayor na nandoon ang daddy ni Leon na nandito sa loob. Tumayo naman agad ito at lumapit sa amin. Iniikot ang kabuuan ng silid na ito. May working desk na set up. Tapos may parang mini sala kung saan doon kami pinaupo ni mama. Nakita ko naman si mama na tumabi kay Mr. Guevara at sabay silang umupo sa kabilang couch. Kaya magkaharapan na kami ng upo ngayon. Nakita ko na hinawakan ni Mr. Guevara ang kamay ni mama. Si mama naman ay tila hindi makatingin sa akin na animoy nahihiya. Hindi ko na alam kung ilang minuto na kaming magkaharapan ng upo dito. Pero ang tagal magsalita ni mama. So, hindi na ako nakatiis. Ako na ang bumasag sa katahimikan sa pagitan naming tatlo. So, may relasyon po ba kayong dalawa? Ang mahina at bagalang kong tanong sa kanilang dalawa. Hindi sumagot si mama, pero tumango ito. So it means, yes, tama nga ang hula ko. Hindi ko malaman kung anong mararamdaman ko. May bahagi ng puso ko na parang nasasaktan ako para kay Papa. Pero napaka-selfish ko naman. Matagal nang patay si Papa at hindi naman siguro masama kung magmahal muli si Mama. At may isang parte din na tila kumurot sa puso ko dahil bakit sa dinamirami ng tao sa bayan na ito ay ang dating mayor pa. Ang tatay ng lalaking kinamumuhian ko ngayon ay kasalukuyan na mayor na din ng bayan na ito. May kailangan pa akong kumpirmahin kung ibinenta na ni Mama ang bahay namin. Isa lang ang ibig sabihin nito, nagsasama na sila. Although, nahulaan ko na yun kanina, pero gusto ko pa ding manggaling mismo sa kanya. Ma, about sa bahay natin? I'm sorry anak, ang agad na hingi ng paumanhin ni Mama. Hindi ko pa man ako kumpleto ang sasabihin ko. Kung gusto mo makikiusap ako sa napagbilhan ko na kung pwede, ibenta ulit pabalik sa atin yung bahay natin. Patawarin mo ako, nagpadalos-dalos ako. Ngayon ko lang na-realize na maling-mali ang desisyon ko at dapat ikinonsulta ko muna sa'yo. Ang tila paiyak na sabi ni Mama. Nahabag naman ako sa hitsura ni Mama. Buong buhay niya ay wala siyang ginawa kung hindi intindihin ang mga pangangailangan ko at nagawa niya yung mag-isa kahit maaga kaming iniwan ni Papa. At ngayon inakahanap na siya ng bagong pag-ibig. Sino ba naman ako para kontrahin pa iyon? Ayoko maging kontrabida sa buhay niya. At isa pa, alam kong madami akong kasalanan nang iniwan ko siya para manirahan sa Maynila. Pero wala naman akong napala sa pamamalagi ko doon dahil
Wala naman ako naging permanenteng trabaho. Hindi dapat si mama ang mahiya. Ako dapat dahil parang nabaliwala ang lahat ng sakripisyo niya dahil sa wala pa akong nararating sa buhay.